Itago niyo na lang ako sa pangalang Lynette. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa aking naging konsorte sa pista sa aming bayan sa Quezon. Taong 1994, napili ako maging Reyna Elena sa aming bayan ng isang organizer. Araw noon ng pista at maraming mga dayo at mga bisita na nagmula sa ibang bayan. Ang aking naging konsorte noon ay nagmula sa Iloilo. Hector ang kanyang pangalan at talaga namang napakagwapo niya. Mukha siyang may lahing Kastila. Mistiso at malalim ang beloy sa tigkabilang pisngi. Medyo malambing ang kanyang boses at noong matagal ko siyang nakasama sa prosesyon ay talagang nagtatambol sa tuwa at kilig ang puso ko. Hindi ko na napansin ang matalik kong kaibigan na si Dinan. Alam ko na matagal na siyang may natatanging pagtingin sa akin kaso hindi ko yun masuklian dahil pakiramdam ko kaibigan lamang ang pwede kong maibigay sa kanya. Inabot kami ng halos ilang minuto bago natapos ang prosesyon. Napakarami na naming napagkwentuhan ni Hector at sa tuwing nakakatabi ko siya ay nakakaamoy ako ng kakaiba sa katawan niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang amoy ng lubluban ng kalabaw. Hindi ko malaman kung mawawalan ba ako ng gana sa kanya dahil kung anong ikinagwapo niya at pagiging simpatiko ay siya namang ikinabaho ng kanyang amoy. Hindi nagtagal, dumating ang sayawan. Obligado pa akong isayaw ng aking konsorte kaya't maya-maya din akong hindi mapalagay dahil naaamoy ko ang nakakasuka niyang amoy. Malapit na akong mawalan ng interes sa kanya. Mabuti na lamang at nasuklian niya yon ng kakaibang lambing at karisma. Kaya naman bumalik ang paghanga ko sa kanya. Hindi nagtagal at napagod na kami sa pagsayaw. Naupo na kami at naisipan ko na kumain. Walang ano-ano ay inalok naman ako ni Dinan na sumayaw sa saliw ng romantikong awitin. Nung una ay tinanggihan ko siya pero sa pagpilit niya ay tumayo na rin ako at tinanggap ang mga kamay niya kahit hindi pa ako tapos kumain. Konsorte din kasi si Dinan at kapareha niya ang Reyna Imperatriz na isa ring dayo na buhat sa ibang bayan na kinuha ng organizer. Natanong niya ako tungkol sa aking konsorte at nabanggit ko sa kanya ang mga magandang pag-uugali nito at ilang positibong paghanga. Kita ko sa mga mata niya ang konting panibugo at inis. Pakiramdam ko ay inaapakan ko ang pagkalalaki niya at nasasaktan siya na malaman na humahanga ako sa ibang lalaki kesa sa kanya. Sa puntong yon ay itinigil ko na ang pagkikwento sa kanya tungkol kay Hector. Naging tahimik kami hanggang sa matapos ang awitin. Malapit nang sumapit noon ang hating gabi at naisipan akong ihatid ni Hector pero bigla akong binakuran ni Dinan. Siya na mismo ang naghatid sa akin dahil may dalang jeep ang kanyang tiyuhin noon. Inirespeto naman ni Hector ang desisyon ni Dinan pero nangako siya sa akin na magkikita pa kaming muli sa susunod na araw. Dahil isang linggo pa siyang mananatili sa bayan namin kasama ang ilan niyang mga kamag-anak bago bumalik sa Iloilo. Lalo akong nagalak at nagkaroon ako ng konting pag-asa na mas makilala pa si Hector. Nagpaalam na ako sa kanya at ibinigay na rin ng organizer ang aming talent fee bago kami umalis ni Dinan sa sayawan. Kinabukasan, nakita kong muli si Hector at may binili siya sa may tindahan sa hindi kalayuan. Eksaktong kakalabas din noon ni Dinan at nagtagpo-tagpo kami sa may tindahan. Saglit kaming nagkakwentuhan at itinuro ko kay Hector kung saan ang bahay ni Dinan, gayon din ang bahay ko. Biglang nagtama ang paningin namin ni Hector sa isa't isa at wala akong makitang anumang kapangitan sa kanyang pisikal na kaanyuan. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman ko na tila nagsiselos si Dinan dahil napapansin niyang namumula ako habang kinakausap ang naturang binata. Naglakad-lakad kami hanggang sa maisipan ni Dinan na bumalik sa kanilang bahay at ramdam ko ang yamot niya habang patingin-tingin sa amin ni Hector.
Agad namang bumungad sa bakuran ng bahay nila si Lolo Martin at mukhang napasulyap siya kay Hector noon. Kung kaya't ipinakilala ko si Hector sa kanya. Magalang naman bumati si Hector at Lolo Martin sa isa't isa. Matapos noon, nagpaalam na kami kay Dinan at naglakad kami sa kahabaan ng highway. Matagal kaming nagkakwentuhan ni Hector bago niya ako tinanong. Mari ba kitang bisitahin sa inyong bahay mamayang gabi? Palima kong napangiti, parang tumalon sa tuwa ang puso ko. Bakit mo naman ako bibisitahin? Gusto kong ipagpilitan sa isip ko na posibleng interesado siyang ligawan ako. Tumugon siya. Nais ko sana makipagkilala sa iyo at makipagkaibigan. Isa pa, gusto ko rin makilala yung pamilya mo para naman magkaroon ako ng ibang taong kakilala sa bayan na to. At marami ako makapalagayan ng loob. Nagtatambol sa ligaya ang aking puso't diwa nun. Hindi ko maitago ang excitement at kilig sa aking kalooban. O sige, hihintayin kita ngayong gabi. Sagot ko. Basta, hihintayin mo kung dumating ha. Huwag ka munang papasok sa loob ng bahay niyo. Napakunot-no ako at medyo naguluhan sa mga sinabi niya. Bakit? Saglit siyang tumahimik at nag-isip pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Siyempre, nahiya akong magtungo sa bahay niyo eh. Ayoko maging mapanghas at gusto ko nakasama kita sa pagpapakilala sa pamilya mo. Lalo na akong humanga sa kanyang determinasyon at pagiging gentleman. Humiwalay at magpaalam na siya sa akin at naghiwalay kami sa may kanto. Masayang-masaya akong umuwi sa aming bahay, bit-bit ang matatamis na ngiti sa labi. Sa wakas ay may gwapo at mukhang mabait at marespeto na rin akong maging bagong kaibigan at manliligaw na bibisita sa aming bahay. Hindi naman ako mapapahiya sa kanya dahil nakita ko na ang kanyang katapangan at pagiging maginoo at palakaibigan. Sigurado ako magugustuhan din siya ng aking mga magulang. Kinagabihan, nagbihis ako ng magandang kasuotan. Nag-spray ng pabango. Pagkatapos ay saka ako lumabas ng bahay nun. Binati naman ako ng mga nag-iinom na tambay sa tabi ng sari-sari store. Mukhang may hinihintay umano akong manliligaw. Pinabulaanan ko naman yon dahil first time ko na mag-ayos ng ganun kabongga. Napansin pa ako ng aking bunsong kapatid at mukhang natatawa pa siya sa aking tindigan. Naku ate, mukhang pinampaligo mo yung pabango ah. Ano bang oras dadating yung bisita mo? Malalim na yung gabi sayang naman yung promo at makeup mo kung hindi siya dadating. Napasimangot ako at hinarap ko ang kapatid ko na yon. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Pwede ba huwag kang mag-isip ng kung ano-ano? At saka huwag mo akong pakialaman. Darating yung bago kong kaibigan at tiyak na magugustuhan niyo siya. Dahil bukod sa gwapo, mabait pa. Pabulong namang humagikik ang aking kapatid at bago ko pa siya panlisikan ng mga mata at mabatukan, ay minabuti na niyang pumasok sa loob ng bahay. Nanatili ako sa labas ng aming bahay nun. Napansin ko na umaalis na ang mga nag-iinom habang nagsasarado na ng tindahan ng aming kapitbahay. Kinausap ako ng aking ina na pumasok na sa loob dahil malamang hindi na dadating ang aking bisita. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Hinintay ko pa rin si Hector kahit pinapapak na ako ng lamok sa labas ng bahay. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Biglang nagkahulan ng mga aso sa paligid at kasunod noon ay may pumapagaspas ng mga ibon sa bawat punong kahoy. May kung anong malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat. Medyo kinilabutan ako at nagulat nang may maulinagan akong kakaibang tinig na tila naiipit na boses ng kung anong klaseng ibon nun. Luminga-linga ako sa paligid pero wala akong makitang anumang hayop o tao. Sarado na ang mga kabahayan at ako na lamang ang natitirang tao sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ang lumipas. Tumingala ako sa kalangitan at saglit na naningkit ang aking mga mata
nang may nakita akong pumapagaspas na malaking ibon. Papalapit sa aking kinatatayuan. Habang lumalapit ang naturang ibon na yon, nag-umpisa akong magpanik dahil hindi ibon ang aking nakita. Kung hindi napakalaking kung anong nilalang na lumilipad. Akala ko nung una ay manananggal o kung ano bang basta. Pero nang suriin ko ng mabuti, ganoon na lamang ang ikinabigla ko. Isa siyang lalaking hubad-hubad. Kapansin-pansin ang nahahati niya mga tuhod at tila naiwan ang kanyang binti at paa sa kung saang lugar. Lumilikha siya ng kakaibang tunog. Krr, krr. Nang malapit na siya sa aking kinatatayuan, ay nakilala ko siya, Sir Seth. Si Hector yon. Napasigaw ako at biglang may tumulak sa akin. Napabagsak ako sa lupa at lumitaw sa aking harapan si Lolo Martin na may hawak na matulis na kawayan. Kasama niya si Dinan na may dalang lana at makabuhay. Nangangatog ang mga tuhod niya habang hawak ang matulis na kawayan. Akmang bubulusok na ang nilalang sa kanilang direksyon. Nang hagisan siya sa dibdib ng lana ni Dinan. Kamuntik pang mawalan ng balanse ang aking kababata. Mabuti na lang at nakakapit siya kay Lolo Martin. Umiral na naman ang kaduwagan niya pero nang masaksihan kong ihagis ni Lolo Martin ang sibat na kawayan at tumama yun sa mismong dibdib ni Hector. Nagwala si Hector, pero binalikan niya si Dinan. Yun nga lang ay humarang si Lolo Martin. At nang makabuelo si Dinan ay hinampas niya ang makabuhay sa katawan ni Hector. Sa pagkakataong yon ay sumigaw ng pagkalakas-lakas si Hector at naging daan yon para lumabas ang aking pamilya sa loob ng bahay. Pagkakita ko sa kanila ay niyakap ko na mahigpit ang nanay ko. Tuluyang bumulusok sa lupa ang nilalang at doon ay pinagtulungan siyang mabugbog ng maglolo. Hindi pa noon natatagalan at may mga dumating mangilan-ngilang tanod at mga kapitbahay. Walang ano-ano. Yung binubugbog sa may lupa, bigla na lamang gumulong-gulong at naging isang malaking aso naman. Bigla itong tumakbo. Dali-dali naman ding tumakbo sina Lolo Martin gayon din si Dinan sa may kalayuan, kung saan patakbo ang aso. Hindi ko lubusang maunawaan kung anong nangyayari pero sinundan din sila ng ilan naming kapitbahay. Makalipas ang ilang minuto, ay may namataan kaming nagliliyab sa dako pa ron. Napagtanto ko na may nasusunog. Lumabas mula sa lugar na yon na maglolo. Kinausap nila ang mga barangay tanod na nakasaksi sa pagpatay sa isa pang nilalang. Nabanggit ni Lolo Martin na hinahanap pala nila ang binti at paa ni Hector. At pagkatapos ay sinunog nila para hindi na mabuo ang katawan nito. Nanlumo ako sa isang tabi. Nabigo ako sa pag-asam na magkaroon ng bagong kaibigan at manliligaw na gwapo at may kabutihang loob. Isa pala siyang mapagbalat kayong nilalang na hindi dapat pagkatiwalaan dahil nilinlang niya ako para mabitag ako sa patibong. Kinabukasan ay napagkwentuhan ng mga kapitbahay ang nangyari. Nambibiktima pala ang mga ganong uri ng nilalang ng mga buntis at mga gumagalang mga dalagat binata at iba pang nasa labas ng anumang gusali at pagkatapos ay puntirya nito ang puso at atay ng mga tao. Pinaniniwalaan ng mga residente na isa siyang iki o lalaking aswang na kaiba sa manananggal. Nahahati ang kanyang katawan at napuputol ang binti at paa. Nagiging ordinaryo siyang tao sa umaga at nagiging ganap na aswang pagsapit ng gabi. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa kanya. Nagmukha akong baliw at
Umasa ako sa mabulaklak niyang mga salita at syempre sa kanyang itsura. Nagbukas lamang ang mga mata ko nang mabigyan ko ng halaga ang pagtatanggol sa akin ni Lolo Martin, gayon din ni Dinan. Nabulag ako sa kagwapuhan ng ibang lalaki samantalang nasa harapan ko naman pala ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin noon. Kahit naman lalampalampas si Dinan sa pakikipaglaban sa ibang tao, napatunayan ko naman na kaya niya akong iligtas, maging sa kampon ng kadiliman. Pagkatapos namin makagraduate sa kolehiyo ay naglakas loob siyang manligaw at tumarap sa aking mga magulang. Matagal na naman nilang inaasahan na magsabi ng totoong nararamdaman si Dinan para sa akin noon. Mas boto pa nga ang mga magulang ko sa kanya dahil magkababata kami at kilala ko na ang halukay ng kanyang bituka. Alam naming mapagkakatiwalaan siya kumpara sa mga dayuhan at estrangherong nakikilala ko sa paaralan. Umabot ng 7 buwan bago niya nakamta ng matamis kong oo. Matagal kaming naging magkasintahan. Minabuti naming magkasamang maghanap ng trabaho at nang makaipon kami ng sapat na pera at maibigay namin ang mga pangangailangan ng aming pamilya, saka kami nagplano ng pagpapakasal. Natatawa pa sa amin ang mga kabatchmate namin noong nagkaroon kami ng grand alumni sa high school dahil kami rin daw palang nakatadhanang magkakatuluyan. Nabanggit pa nila sa amin na nasa hinaba-habangan ng prosesyon ay kay Dinan din ako mapupunta. Kahit ako, hindi rin makapaniwala sa aking sarili na tinanggap ko at natutunan ko siyang mahalin pero hindi ko na iniisip noon ang anumang sasabihin ng ibang tao sa aming dalawa. Ang mahalaga ay nagkakaunawaan kami, may tiwala sa isa't isa, at isang normal na tao ang aking makakatuluyan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nolan. Nais kong ibahagi sa inyo ang aming naging karanasan ng aking kapatid na si Edward. Gayon din ang aming mga pinsang Maynilain nung nagtungo sila sa aming bayan sa May Bangar, La Union. Tandang-tanda ni Edward noon, dekada 90, nasa elementarya pa lamang siya, ay nagbakasyon sa amin ng 1 buwan ng 4 na pinsan niya na sina Sheila, Manny, Josie at ang bunso nilang kapatid na si Annette. Anak sila ni Tia Susette at ibinilin sila ng maayos sa pangangalaga ng aming mga magulang. Sadyang may hilig sa galaan at kasiyahan ng aking mga pinsan na ito, kaya naman madalas silang napapangaralan ng aming mga magulang at pati na rin naman ni Edward, nadadamay sa kanilang pagiging pasaway. Araw ng Sabado, nagyayaan silang magtungo sa may ilog para magpiknik. Binilinan si Edward ni Nanay Lolita na huwag paaabot ng takip silim dahil may napapabalitang nangangawalang kabataan sa aming lugar at baka mapahamak pa sila kung magtatagal sila sa may tabing ilog. Si Edward ang lumalabas na pinakamatanda sa kanilang 4. Nasa edad 11 o 12 taong gulang pa lamang siya noon. Samantalang sumunod naman sa kanya si Sheila na nasa 10 taong gulang. Medyo isip bata ito at may katigasan ng ulo. Nahahawa at nadadamay sa kanya si Manny na nasa 9 taong gulang. Gayon din ang mga kaedad niyang sina Josie at Annette. Nagsipaglangoy silang magkakapatid at walang kapaguran sina Sheila at Josie. Ayaw nilang umahon sa may ilog kahit na malapit ng lumubog noon ang araw. Patuloy sila sa paghagikhik habang nagsasabuyan ng tubig noon. Hindi sila nauubusan ng enerhiya at pakiramdam ni Edward ay sabik sila sa paglalangoy. Dahil kahit akitin silang magmeryenda, hindi sila natitinag sa paglublob sa tubig. Inis na inis si Edward na pinagsasabihan sila ng biglang may isang lalaking nagtungo sa may tabing ilog. Dala ang isang malaking kariton.
Hindi pa ito katandaan at sa tansya ni Edward ay nasa 40 ang kanyang edad. Maliksi at mukhang matipunong lalaki. Meron siyang daladalangang kariton na puno ng mga bote nun, dyaryo at lata. Saglit siyang tumayo sa kinatatayuan ni Edward at nagtanong kung merong maibibigay sa kanyang bote o lata ang kapatid ko nun. Magalang naman ang tono ng matanda kaya naman biglang naghanap si Edward ng kailangan nito. Eksakto naman na napansin ni Edward ang dala nilang plastic na bote na walang laman, gayon ng bote na ubos na toyo. Mabilis na natungo si Edward sa kinatatayuan ng lalaki at magiliw na ibinigay ang bote na yon. Inalok niya pa ito na kumain pero tumanggi ang lalaki at kinakailangan na daw niyang umalis dahil mangongolekta pa siya ng mga bote, dyaryo at lata sa bayan. Napahanga si Edward sa kasipagan at pagiging matyaga ng lalaki para lang makapagtrabaho. Sa puntong yon ay ngumiti ito sa kanya. Masayang nagpasalamat bago nito nilingon ang mga pinsang nagtatampisaw sa tabing ilog. Tila may kung anong kilabot ang bumalot sa kalooban ni Edward nung mapansin niyang matagal nitong tinititigan ang mga bata sa madilim at matatalim na tingin na para bang sasaksakin sila sa kanilang likuran. Hindi nagtagal at lumiis na siya ng kanyang atensyon. Bago pa niya tuluyang tinulak ng pasulong ang kanyang bitbit na malaking kariton. Napalunok ng laway si Edward. Kasabay noon ay nakahinga siya ng maluwag at sinundan niya ng tingin ng lalaking yan. Walang ano-ano, ay biglang may narinig siyang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Paglingon niya sa dakong kanan, pagkalagpas ng lalaking may dalang kariton, ay nakita niya si Nanay Lolita na may dalang mahabang pamalong patpat at nagbabaga ang mga mata sa sobrang galit nun. Dali-daling umahon ng mga kapinsan ni Edward at hindi na nila inindang lamig. Ramdam ni Edward ang pagkataranta at sindak nila habang pinapanood sila ni Nanay Lolita. Mabilis silang nagtulong-tulong na magsaayos ng mga sisidlan bago sila lumapit kay Nanay Lolita nun. Kahit na nag-uumpisa ng maging binatilyo si Edward noon, ay napakahigpit ni Nanay Lolita. Dulot ng mga masasamang balita sa aming bayan. Kaya ganun na lang ang pagpoprotekta niya dito. Sinalubong sila nito ng sermon. Piningot pa sa tenga si Edward pagkatapos ay pinagkukurot sa tagliran sina Josie at Sheila. Binaybay nila ang kahabaan ng batuhan at nakarating sila sa may kanto, kung saan nag-aabang ang isang malaking tricycle na binubuo ng back-to-back na upuan. Kahit basa at nanlalamig sina Sheila at Josie ay pinilit nilang maupo nun. Pinaharurot naman ng driver ang sasakyan at nagtungo na sila pabalik ng bahay. Pagkalapag nila ng mga kagamitan sa may azotea ay napansin ni Edward ang lalaking may dalang kariton. Bumungad na naman siya sa harapan ng bahay. Sinitsitan niya si Edward at tinanong kung may bote, dyaryo at lata na pwede niyang mahingi. Pagtalikod ni Edward, abala ang nanay niya sa paghahakot ng mga kagamitan. Kaya nagsinungaling na lamang siya sa naturang lalaki at humingi ng paumanhin na wala siyang maibibigay sa kanyang bote o lata. Ngumiti naman sa kanya ang lalaki na yon at nagpatuloy sa pagtulak ng kariton. Hindi pa siya nakakalayo pero panakaw na sumulyap sa kanya si Edward. At namilog ang mga mata nito nang bigla niyang napansin na nangislap ang mga mata ng lalaki habang pinagmamasdan ng kanyang mga pinsan na pumapasok sa loob ng bahay. Bumungis-ngis pa ang lalaki at nakita ni Edward ang nakakaloko nitong mga halakhak. Hindi malaman ni Edward kung namamalikmata lamang siya pero bukod sa napakabilis namang dumating ng lalaki doon sa lugar, ang hindi niya maipaliwanag ay yung kaba at takot sa puso niya ng mga sandaling yon. Napukaw lamang ang atensyon niya noong tinawag siya ng kanyang nanay para pumasok sa loob ng bahay.
Agad naman siyang sumunod at sinaradong mabuti ang tarangkahan ng pintuan. Hindi pa rin niya maiwasang kilabutan at manerbiyos mula sa kanyang kinatatayuan. Naghahalo-halo na ang kaba sa kanyang dibdib ng mga oras na yon dahil sa posibleng mangyaring katakot-takot na pangaral ng kanyang nanay, gayon din ang mga nakita niyang kakaiba at makapanindig balahibong motibo ng lalaking nagtutulak ng kariton. Pagkapasok nga niya sa loob ay lalong lumala ang pagsisermon sa kanila ng kanyang mga magulang. Naupo sila sa mahabang lamesa at doon nila sila tinapat ng totoong nangyari sa aming bayan. Huwag ninyong masamain yung aming pag-aalala sa inyo ha. Ilang linggo na rin na may nawawalang mga kabataan dito sa bayan at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Kaya kung maaari, hindi namin kayo pinapayagang magpagabi sa labas ng bahay. Lalo pa at mga bakasyonista kayo. Hindi ninyo kilala ang mga taong nakakasalamuhan niyo sa daan. Paliwanag ni tatay. Natahimik naman silang magpipinsan nun. Bumuntong hininga si Nanay Lolita. O sige, magpalit na muna kayo ng mga damit at baka lamigin kayo. Pagkatapos nyo makapagpalit ng mga damit ay saka tayo maghapunan. Nagtungo sila sa aming silid-tulugan kung saan magkakasama silang lahat sa iisang kwarto. Nagpalit sa comfort room ng kasuotan sina Josie at Sheila. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang nagtungo sa may hapagkainan kung saan naghain ng masarap na kinilaw na pugita ang tatay. Hindi naman mapili sa pagkain ng mga bakasyonistang kapinsan at hindi rin sila maarte sa anumang uri ng pagkain kaya madali silang ipagluto ng iba't ibang klase ng ulam. Pagkatapos nila maghapunan ay tumulong sila sa paghuhugas ng mga plato, kutsara at tinidor, maging ang mga babasaging baso at saka pa lamang sila nagtungo sa silid-tulugan. Noong mga panahong yon ay wala nang ibang mapaglibangan kung kaya't madali silang dinalaw ng antok. Magkakatabi sila sa malawak na higaan at tanging mga kuliglig at huni ng mga ibon ang naririnig nila sa paligid nun. Lumipas ang ilang sandali. Nagising si Edward at hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata. Medyo maalinsangan ang pakiramdam niya at hindi siya komportable kaya bumangon siya at dahan-dahan na kumilos para hindi maistorbo ang mahimbing na pagkakatulog ng kanyang mga pinsan. Napasulyap siya sa orasan. 12:00 na. Hindi niya magawang antukin at parang tuluyang nagising ang kanyang diwa. Pinagpapawisan siya. Basang-basa ang kanyang likuran. Nagtungo siya sa may bintana at dali-daling binuksan para makapagpahangin at makalanghap ng sariwang hangin. Nagbaka sakali siyang maibsan ang mainit na nararamdaman nun. Hindi naman masyadong mahangin sa labas ng bahay, pero kontento na siya sa malamig na temperatura na hatid ng hating gabi. Kabilugan ng buwan, napansin niya na may batang tumatakbo. Pawis na pawis at tila namumutla sa sobrang takot. Lumagpas ang bata sa harapan ng bahay. Nakilala siya ni Edward bilang si Anton, ang aming kapitbahay na bully at anak ng mangingisda. Gusto sana siyang sigawan ni Edward pero mabilis siyang nagtago sa tabi ng matatayog na puno ng niyog. Hindi malaman ni Edward kung anong nangyari sa kanya hanggang sa nasabat niya ang lalaking may tinutulak na kariton. Sumasagitsit sa lupa ang kanyang gulong. Nakakangilo sa tainga ang ingay ng gulong nito. Saglit itong huminto. Lumingalinga sa paligid na para bang may hinahanap kahit na madilim ang bawat sulok ng mga puno ng niyugan. Nilukuban si Edward ng matinding takot na mga oras na yon. Bumalik ang kilabot niya nang muling masilayan ng lalaki. Isa pa, nagtataka siya kung bakit sa ganung hating gabi ay nagagawa pa nitong gumala at maghanap ng mga bote, dyaryo at lata. Samantalang wala na namang matinong tao ang mananatiling gising para pagbuksan siya ng pinto at magbigay ng kanyang mga kinakailangang kagamitan.
Saglit na huminto ang lalaki sa tabi ng puno ng niyog. Inayos niya ang pagkakahanay ng mga bote pero biglang nanlamig si Edward at halos mapaiyak siya sa matinding pangamba nang mapagmasdan niya na may kinuha ang lalaki na karne ng parang hindi niya alam kung sa baboy o sa baka. Ang ipinagtataka ng Edward noon, bahagyang humaba ang dila ng lalaki. Kinagat niya ang hilaw na karne na yon, kung saan nasaksihan ni Edward na para bang sariwang nagdudugo pa ang karne na ito. Pinagluray-luray ng lalaki yon hanggang sa maubos niya yon. Kitang-kita ni Edward na napupuno ng sariwang dugo ang buong bibig ng lalaki. Aliw na aliw itong ngumunguya ng laman. Kamuntik nang mapasuka si Edward mula sa kanyang kinatatayuan. Nandidiri siya habang kinikilabutan at nagtaasan pa ang mga balahibo niya sa katawan. Paglingon niya, nasa likuran na pala niya ang kanyang mga pinsan at nasaksihan din nila ang nangyari noon. Napasigaw si Sheila at hindi na siya napigilan pa. Tinakpan ni Edward ang bibig nito pero huli na ang lahat. Napansin sila ng lalaki na merong tulak na kariton. Ngumisi siya sa kanilang direksyon at lalong nangislap at nanlisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Iniliko niya ang naturang kariton at papalapit siya sa may bintana nun. Nakaramdam si Edward ng panganib at inutusan niya ang mga pinsan na isaradong mabuti ang bintana. Kaya dali-dali silang nagtulong-tulong bago pa makalundag ang lalaki at makapasok siya sa loob ng bahay. Hingal na hingal silang lahat at pinagpapawisan ng malalamig nun. Kamuntik nang mapaihi si Edward sa kanyang pajama nang biglang bumukas ang pintuan at lumitaw ang kanyang mga magulang. "Mga bata, ano bang nangyayari at sumisigaw kayo? May masama bang nangyari sa inyo?" tanong ng ama. At kita naman ni Edward ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Namumutla si Edward at nangangatal ang mga labi pero sumagot pa rin siya ng maayos nun. "Tay, may nakita kaming lalaki na may dalang kariton. Kumakain siya ng hilaw na karne. Hindi ko maunawaan kung bakit pero nakita ko rin si Anton na tumatakbo malapit sa tabi ng puno ng niyog. Takot na takot siya, tila may tinataguan siyang masamang tao." Naligo sa malalamig na pawis na Edward at hindi niya talaga makontrol ang mabilis na pagtibok ng puso niya. "Dito lamang kayo sa loob. Huwag kayong lalabas hanggat hindi nag-uumaga." Lumabas ng silid nila ang ama. Sinundan siya ng tingin ng magpipinsan. Nagtungo ang ama sa bandang kusina kung saan may kinuha siyang kaluban, bolo at buntot pagi. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay. Naiwan ang magpipinsan sa pangangalaga ng nanay at hindi nila nagawang buksan ng bintana sa silid tulugan sa takot na baka nag-aabang doon ang naturang lalaking yon. Pagtingin ni Edward sa wall clock, pasado 1:00 na ng umaga. Nakarinig sila ng manakanakang kalabog sa labas ng bahay at hindi nagtagal ay dumating ang ama na pagod at humihingal noon. Nawala na yung lalaki. Pero hindi ko mahanap si Anton. Pero may mga dugo sa tabi ng niyog. Nagimbal sila sa mga sinabi niya. Nagsipaglabasan sila sa loob ng bahay at nakita nga nila sa isang sulok malapit sa tabi ng puno ng niyog ang mga kumakalat na dugo nun. May mga punit din na damit. Doon ay lumabas na ang ilan sa mga kapitbahay nila
at nakita ni Edward na humihikbi sa pag-iyak ang nanay ni Anton. Kinabukasan, umugong ang balita sa bayan na may lalaking gumagala tuwing gabi at dumudukot na mga kabataang lumalabas sa mga kabahayan. Nabanggit ng ama ni Edward na nakakita siya ng isang lalaki at medyo naalarma ito nang mapansin na may hawak siyang patalim. Kung kaya't kumaripas itong takbo, tulak-tulak ang kanyang malaking kariton, habang patuloy pa rin na nilalantakan ng kagat na karne. Nabahala ang lalaki na makita niyang may hawak na bolo at buntot pagi ang aking ama, kaya siguro nagawa niyang magtago sa kadiliman para mailigtas ang kanyang buhay. Naisip ng aking ama na totoo pala ang mga narinig niya sa mga matatanda, ukol sa usap-usapan sa lalaking may tulak-tulak na kariton at gumagala sa bayan para mangolekta ng bote, dyaryo at lata. Kuraret umano ang tawag sa ganung uri ng aswang na kumakain ng mga bata. Nagkunwari lang siguro siyang nangongolekta ng mga bote, dyaryo at plastik na bote nun, pati lata, para pagtakpan ang ginagawa niyang pagpatay sa mga kabataan. Napagtanto ni Edward na kaya marahil gusto siya nitong biktimahin, gayon din ang kanyang mga kapinsan nung sumapit ang takip silim. At kung hindi pa pala niya sinaraduhan ng bintana nun, malamang ay nadukwang at natangay na sila ng tinatawag na kuraret. Nagpapasalamat pa rin si Edward dahil sinundo sila ni Nanay Lolita sa may tabing ilog at hindi sila nito pinabayaan. Kung nagkataon, ay hindi makakayanan ni Edward na maipagtanggol ang mga pinsan niya laban sa kung anumang nilalang na yon. Dahil masyado pa rin siyang bata at wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Simula nang maganap yon, hinding-hindi na nakita si Anton. Hinding-hindi na rin sila nagpapaabot ng gabi sa daan at tumulong na lamang sila sa mga gawaing bahay. Yun na rin ang naging hudyat para maging mapayapa ang bayan. Wala nang kuraret na gumagala tuwing hating gabi. At wala na rin silang nabalita ang bata na nangangawala at natatagpuan sa madilim na lugar. Dumating ang huling araw ng pagbabakasyon ng mga pinsan niya. Naging sentimental sila pero nangako naman ng mga pinsan na babalik ang mga ito at magkakasama silang muli para makapagkwentuhan at makapagala.